Galliano, soon to be a criminology graduate. Pangalawa sa mga anak ni Mary Ann o Mean si Marinel Galliano, 16 na taong gulang. Kilala siyang masipag, malambing, at mahilig makipagbiruan. Marot, makulit. Sobrang bait po ng bata na yan. Lagi po sa yung gawain ko po sa bahay, halos di po ako kumikilos. Siya po talaga gumagawa. Marinel Galliano, soon to be a criminology graduate. Ang dalagita, may mataas daw na pangarap para sa kanyang pamilya. Gusto niya po magpulis. Sabi nga niya, Mama, pag natapos ako ng grade 12, pagkatapos noon, magtatrabaho muna ako para makatulong ako sa'yo. Hindi ka na mahirapan. Ang dami-dami pong pangarap ng anak namin sa amin eh. Dahil nagdadalaga at mahilig ng mag-ayos at magbigay si Marinel, minsan na raw siyang nagpabili sa nanay Mean niya ng matagal na niyang inaasam na bestida. Yung dress po na white po, na pinasuot ko sa kanya, gustong-gusto niya yun. Tuwan-tuwa ako sa kanya pag yung kahit okay po yung binibili ko sa kanyang damit. Sabi niya, Mama, okay lang yun. Sabi niya ganun. Kasi kahit mura na naman yung damit na yun, at least apakaganda eh. Pero ang plano raw ni Marinel na isuot ito sa susunod na lakad ng pamilya, hindi na pala mangyayari. Gabi ng April 11, 2026, humingi raw ng pera si Marinel sa kanyang ama at may bibilhin lang daw sa tindahan. Nung nangingi sa kanya ng pera, ang ginawa, binigyan naman po niya. Binilan siya ng anak niya ng Yossi. Bumalik ulit sa bahay. Kulang na yung pera ng anak niya. Bumalik yung anak niya sa kanya. Pero pagpunta ni Marinel sa tindahan, nakutuban daw ng amang si Daniel na kikitain ng kanilang anak ang kanyang nobyo. Yung pagbili ng anak ko, may katagpuan na po pala yata yung anak ko dito, yung jowa niya po dyan. Nung nahuli po siya ng ama niya, napagalitan po talaga siya ng ama niya. Nasampal po siya ng ama niya. Nagtatalo sila pa uwi sa bahay. Sabi niya, galit na galit yung ama. Nang pagalitan ni na Mean at Daniel ang anak, nagsabi raw si Marinel na doon muna siya magpapalipas ng gabi sa kanyang ate na ilang metro lamang ang layo mula sa kanilang bahay. Lagi gano'n naman po kasi kami mag-away. Yun nga lang po kasi malapit po kasi ngayon dito yung ate niya. Kaya may pupuntahan po talaga siya. Kinatakot ko lang naman po kasi alam ko na matatakot siya at dito siya sa tulay dadaan. Nang lumalim na ang gabi, hindi pa rin daw umuwi ang anak sa kanilang bahay. Dahil sa pag-aalala, nang hiram sina Mean at Daniel ng motor para ikutan ang bahay ng isa pa nilang anak. Pero sa loob ng halos 6 na oras ng pagkakanap, hindi raw nila nakita ang dalagita. Yung sinabi niya, ginawa niya, sige, umuwi ka muna ulit. Silipin mo muna yung naiwan natin anak. Sabi niya ganon. Di umuwi naman po ako ulit saglit. Pumunta po kami sa barangay. Nung call po nila na missing nga po yung kanilang anak is agad-agad po itong inalarma sa ating mga kapulisan, nag-blatter din po. Nagkakaroon po kasi kami niya ng mga follow-up operation, hot pursuit operation, na kung saan po sama-sama po yan with the Provincial Intelligence Unit, Bustos Municipal Police Station, and other unit concerned. Mula April 11, hindi tumigil sina Mean at Daniel na magpaskil ng mga panawagan araw-araw at ikutin ang mga kalapit na bayan. Ando doon po yung time na pag nagsasalita ako sa kanya, tulungan, hanapin namin yung anak namin, sumusunod naman siya eh. Hanggang pagsapit ng April 18, ikapitong araw mula nang huli nilang nakita si Marinel, ibinalita ni Daniel kay Mean na may natagpuan daw na katawan sa isang talahiban malapit sa Angat River. Mga kapuso, ipakikita ko po sa inyo ngayon ang mga larawan mula ho sa Bustos, Bulacan Police na ibinigay sa resibo. Dito ho sa partikular na larawang ito, binalikan ng mga investigador ng Bustos, Bulacan Police ang crime scene. Mula ho sa ikalawang anggulo na ito na kuha ng kamera, hindi nyo pa ho makikita ang labi ng biktima dahil ang binabanggit sa amin ng mga pulis, tinabunan po ito ng mga dayaming tuyo. Pero dito ho, sa kuwang ito, na aming sunod na ipapakita, tumambad na ho ang labi ng biktima. Kung inyong makikita, tila ba itsurang sunog ang labi ng biktima, ang binabanggit sa amin ng mga pulis. Nasunog ito dahil sa labis na init.
talagang agnas-agnas na po yung kanyang katawan. Kung makikita niyo po is talagang yung biktima po natin is nakahubad na po siya. Then meron lang po nakatakip dito ng mga damo at mga basura. Possible indication po talaga yan na na-rape po siya. Nang imbitahan ng pulisya si Mean para tignan ang bangkay, nakumpirma niyang labi ito ng anak niyang 1 linggo nang nawawala. Nung una po, in denial pa talaga ako kasi hindi ko makilala yung mukha. Pero yung nakita ko po yung damit talaga, no. Hindi po ako nag-doubt na hindi yun yung anak ko eh. Napaka po, sobra. Nakita ko yung anak ko talaga. Nakaganon po talaga yung braso niya. Yung tinanggal po yung mga takip po sa anak ko, nakita ko po talaga na walang salawal yung anak ko. Wala pong kasuotan yung pang-ibaba niya. Tapos nakita ko po yung bra po niya nakatali po sa leeg niya. Hindi ko po talaga magawa na maisip na may konsensya o tao pa talaga yung gumawa nun. Napaka-demonyo, sobra. Kasi iningatan ko yung anak ko na yan. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel